Emilio! Hoy! Yami, Habang nagpapahinga si Rona, biglang dumating ang isa sa kanyang kapatid na si Lorena. Nagsakitit siyang ko tidak kaya urayakan niya. Ito ang unang pagkakataon na mabibisita ni Lorena si Rona. Mami, ang umutan na kauntan tayo ni Daddy Joe. Una naman. Ito kanya man nga umay. Si Lorena ang tumulong noon para magpagamot si Rona sa Baguio General Hospital. Kaya laking panghihinayang niya nang bumalik ang sakit sa pag-iisip ng kapatid. Ni Daddy Joe. After 6 months, pumunta ulit sa Pintas akin. ko nga say mo tipindent na Korea. Andak ng Dinis. Kasi di na po na continuous yung maintenance. Bagong kakulit. Habang naroon sa kubo si Lorena, biglang nagwala si Rona. Sinalo kayo! Natasina! Ayaw ng ilaw. Ayaw ba ng ilaw tayo? Ako kayo na kayo! Medyo silaw mo, tibagket ka mag- Patayin niyo na! Dahil ayaw daw kumain ng hapunan ni Rona, nagpa siya si Mang Jo na pagpahingain na lang siya. Ako kaya na silaw! Ang pusa sang ka, Sofia Calorina! Bimunti, bilang kamanganang! Nadakas ka na! Ang pusa sang kayon! Kinabukasan, dinalaw ni Dr. Roderico Ramos, isang psychiatrist mula sa Ilocos Training and Regional Medical Center, si Rona. Pagdating sa kubo, agad kinausap at sinuri ng doktor si Rona. Madam, alam mo to? Alam mo ko na yan? Alam ko yan, video, camera. Video. Kasi kung minsan, lumalabas ako na hindi ko namamalayan. Okay. May nag-iikot ng isip ko na hindi ko. Alam kong hindi ko... Kinakausap ka? Oo. Kaya ka lumalabas? Minsan, iba ang busis sa gila ko. Dahil kahit papaano ay nakakasagot pa daw ng maayos at tama si Rona, hindi muna inirekomenda ni Dr. Ramos na dalhin siya sa ospital. Binigyan muna si Rona ng gamot para sa 1 buwan. Sinatawag namin psychotic yung nasisiraan ng ulo. 2 klaseng sakit. Yung isa mas maganda, yung isa mas pangit. Yung sa kanya mukhang mas maganda eh. Kasi yung pangit, pag hindi ginagamot for 10 years, talagang, alam mo yung regress, hindi mo makakausap ng ganyan. In spite of no medications for 10 years, she's still like that. Mukhang okay. 99.9% sure so long as she takes medicines. Mag-i-improve in less than a week. Manang, ma'am, pero ano ha, babantay-bantayan. Like once a week, puntahan mo basta. Siguradong uminom ng gamot. Habang nagbibilin si Dr. Ramos kay Mang Jo at sa health worker na si Aling Tessie, Lalabas. biglang lumabas mula sa kulungan si Rona. Ayaw raw niyang uminom ng gamot. Anak ko, mar... Angela. Ka, madam. Ay, tid mo kanya nataduan. Kiniso na, tumarin na. Oo, sige. Ako, bagay dagita. Kapag na ako, Dahil tumatakas sa pag-inom ng gamot, naglakad si Rona papuntang palayan. Dahil hindi na sanay maglakad, natumba si Rona. Tay. Kasi mga sinilas mo. Haan ko kaya diyan sinilas ng dayda. Anya nga rin pag sinilas mo nga. Igata anak ton. Intang nga rin din. Igje barayan. Ay, Kinailangan siyang alalayan at buhati ni Mang Jo pabalik sa kubo. Ilang minutong umupo sa labas ng kubo si Rona. Bago tuluyang bumalik sa kulungan.
habang matagal nyo nang pinaiinom yung gamot, pwede na siyang pabayaang mag-isa. Paalala ni Dr. Ramos, habang umiinom ng gamot, dapat ay hindi na ikulong si Rona at hayaan siyang makagawa ng ibang gawaing bahay. Ala, sarang naman ano! Rumara ka na! Iruwar na ko! Well, the common perception is that hindi sila gumagaling and they become useless and ganyan ang ginagawa sa kanila, yung tinatago sila. Ang daming tao na ganyan ang condition that are, they are functioning. Right now in the Philippines, unfortunately, we have to still accept that mental illness is really an illness, just like any other chronic illnesses. Like if you don't take your medication and you don't seek consultation, then probably that the symptoms that you are having would be exacerbated. Tunay, anita, bidyan! Sa ngayon, inoobserbahan pa rin ang kondisyon ni Rona habang iniinom ang kanyang gamot. Nailiwakan, ayariya. Ang balak ng LGU with our leadership, we'd like to solicit outside sources or foundations or other philanthropists in order to cater to her needs. Lumalabas sa pag-aaral ng WHO na may 2 mental health worker lang sa kada 100,000 Pilipino. Noong nakaraang taon na isabatas ang Mental Health Act, bahagi nito ang pagbibigay ng training sa mga rural health workers sa buong bansa para mabigyan ng agarang assessment ang sinumang may mental disorder sa kanilang nasasakupan. We're training them on MHGAP. At the primary level, pwede na nilang matingnan, pwede na nilang ma-recognize kung anong mga common mental health conditions. At meron na rin kaming binibigay na mga treatment and management. May mga packages of, may mga gamot na pwedeng ibigay kung kailangan niya ng gamot. May mga psychosocial support services. Here in the National Center for Mental Health, our outpatient consultation receives around 300 outpatient per day. They can go here, for sure they'll be seen, and if they are proved to be indigent, then they have wala na silang babayaran. Sa pagkakapasa ng mental health law, tumaas rin ang pondong inilaan para sa mental health. Okay, as of the moment, ang budget po natin is 2.5 of the total budget of the Department of Health. So medyo we hope that by the end of the next 3 years or 2023, makakaabot na tayo sa 5%. Billionaire! Hindi man madaling intindihin kung ano ang tumatakbo sa isip ng mga gaya ni Rona. Mahalagang maalis raw ang stigma sa mga gaya nila na hindi sila dapat katakutan. Hindi sila dapat itago, bagkus ay ilapit sa mga doktor o pagamutan. Dahil may pag-asa silang gumaling at muling mamuhay ng normal.